So what's good everyone? My name is Jojo B. Bandairel, aka Mojo Jojo. So, pinatask sa amin ni Sir Johnny, shoutout kay Sir Johnny. Magagawa daw kami ng coffee app, crude app on coffee with responsive design. Okay. So, here's our topic sa aming kay teacher kay Sir Johnny. Wait lang, nakalimutan ko. Right. Okay. So, here's our topic. We have four topics in our finals would be CSS unit guide, responsive design, and then to JavaScript introduction. Then, all right. So let's. Oh, wait long. So without further ado, I'm recording by the way. Okay. Without further ado, punta tayo sa topic naming apat. So CSS unit guide. Ito yung parang pixels. Of course, nandito na. Oh my god. Okay, ito na lang yung example how they execute. Pwede yan ma-edit if ever na ayaw mo yung width. Like, kung 50, edi 50 width. So, pwede itong VW na to, which is yung viewport width, pwede yan magiging pixels depende sa execution ng isang uh, programmer or paano yung magiging kalabasan ng project video or yung mismong website. So, CSS responsive design. Oops, my god, I'm so sorry. I need to drink first. Init. Responsive design. So, ito yung parang sample grid. Grid is yung parang makikita nyo later nag-execute ako ng grid doon sa parang menu part ko. And then, media queries. So, ito ay based on the screen size kung paano magiging execution din kung mapapublish ba yung website if ever. So, ang media query, ang purpose ito ay parang ito na yung phone 600 pixels kung if ever na shrink man or na visit depende sa devices ng isang user paano siya magiging adapt sa screen ng size ng isang project. So yan yung purpose ng media query. So yun naman paano i-execute ang media query, makikita nyo din yan later sa aking dito sa aking IDE which is Visual Studio ang aking gamit. So JavaScript. So single line, multi-line comments yan, public class Java. Ito yung Java pala by the way guys. So sir, my bad. So in the last 5 years masasabi ko talagang tawa talaga si sir. Parang somehow or somewhat mas madali talaga execution ng JavaScript. Hindi siya oriented like parang Java mismo. Kaya dapat ang Java is para sa subject na talagang object oriented programming siya. Para oriented talaga siya. You need to put this uh, parang variable muna ganun para ma-execute yung parang magiging kwan mo, yung code mo. Then how they execute ito sample. Well, somehow similar din sa JavaScript ang Java mismo. Pero parang mas pinadali lang konti ang JavaScript kaysa sa Java. So far para sa akin. So and then JavaScript ito yung mga document get element and then ito din yung parang event type dyan, click mouse over. Okay, sample array. Okay, so yun lang naman. So let's go sa aking IDE Visual Studio. So sa home ko, similar sa ibang similar sa ibang tag dito, may style sheet akong kumuha ko ng font doon sa Google or sa ibang mga website.
Okay, and then link tag for the CSS, and then of course slideshow dahil may ganda na or nakita nyo na kanina, and then button, order now, then order, and then tag by kita nyo sa header mamaya later, then container main. So ito yung mga coffee menu mamaya, which is why kita nyo later, then JavaScript para sa functionality kung just in case na marami ng gusto ng user na maraming order. Receipt, sa receipt part ko would be ito, makikita yung parang full name, then checkout, peso sign, of course nasa Pilipinas o sa Pilipinas, of course kailangan namin gumamit ng tag na kon. Okay, these are the CSS tag. Of course, sinilight up ko lang para makita sa lahat. Or makita din ni sir. Anyway, ito yung media kanina. So, max width 678, which is yung kanina. Ang reference ko dito ay tablets. Para sa akin kasi, in my case, na parang nag trial and error ako sa max width. Parang same din lang siya sa phone at tablet. Parang kung ito hinover ko ito slideshow, kung hinover ko ito just in case na ganyan, parang somehow or somewhat similar siya sa tablet itself para sa akin sir. So ayun lang naman. So go back, of course media query to na naman, scrolling up para makita ni sir, or just in case na merong makita din sa aking reference na video, then oops, then again media again, JavaScript home. So by the way guys or sir, hindi na ako nag-download ng images para mas madali kong i-upload sa somehow or somewhat mas madali kong i-upload sa GitHub later. Just in case kasi na kuan nito, para hindi na ako na maging hassle free. So hassle free siya talaga. Ayoko na mag-hassle na mag-download since alam mo naman ang internet PLDT moments mamaya mabagal yung pag-download. Anyway, so kinuha ko na lang yung image tag. So kung kinopy-paste ko ito, of course magpapakita yung image through internet. So nilagay ko siya under sa cons coffee images. Okay, next sa home din similar, then with description yung name ng type of coffee, under coffee siya kung nilagay, then ito yung magpapapeso yung tag ko, then linking at the coffee price to, then fix, yeah. Then once na select item yung image, mapupunta siya dito, parang okay, parang kukuha na naman if ever yung user na gusto niya. Then receipt, ito for the receipt makikita nyo lang din later. So ilang ng minute yung video, my bad. So anyway, i-upload ko pa ito sir mamaya sa aking Google Drive. So without further ado, kung sa home button, order now, ito yung kanina, yung home HTML, order now, linking at the order HTML mapupunta dito. So try natin with 3, 2, 1. Okay, here's my menu guys or sir. So ito yung aking menu. I have cafe latte, cappuccino, americano, macchiato, mocha, and flat white. So if ever na pinakita sa akin yung function kanina, if ever na ito yung parang screen ko, wait lang. So if ever na pinapakita ko yung sa user, for example ako yung customer, if ever na gusto nila na okay, wait lang,
Sira muna ako. Alright. If ever na gusto nila ng uh, for example, cappuccino na dalawa. Okay, cappuccino with tag na alert. 2. Kung gusto nila, magdadagdag total of 200. So, what if mag-order ako ng cafe latte again? Notify. Then, macchiato. What if yung user uh, gusto niya ng dalawa? So, ayan. Total of 600 again. What if yung barkada niya mag-order din, babayaran niya sa akin, for example, ay babayaran niya yung barkada niya, for example, may customer na ganun eh. So, Woka, for example, gusto ng tatlo, kunwari tatlo daw sila na gusto ng mocha, then yan. So, the total of 200, okay, what if, i-kwan natin, calculator. So, tama nga ba ang aking pagka-code? Let's see. 100 ay 200 plus 100 plus okay. Wait lang. 200 plus 100 300 plus dalawang 150 will equals 300, right? Then tatlong 200 na boka plus 600. So 1 2. Okay. So proceed to check out, or what if ayaw ng barkada niya ng ayaw na niya, parang nagregret. So mababawasan doon, recording ulit. So 2 1 2. So gusto niya daw, for example, wait lang, Americano. Gusto niya daw ng Americano. Then yan, the total of 75 pesos, 1,075 pesos. So clear mamaya natin, sir or guys, na i-try yung clear order, check out. Okay, yung parang paano mag-function muna yung makikita ni sir. So full name, let's say Edward 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 Guapo. Email guapo.edward@gmail.com. Phone niya daw 09 123456, let's say ganyan na lang. Delivery address, just in case na if ever na may nilagyan ko lang ng delivery option para just in case na parang if ever na gusto ng mag-order ng i-order pala, what I mean, i-order yung coffee doon sa mismong address ng user mismo. So just in case, let's say San Dita Sangki San Fernando, for example. So anong gusto niya daw, cash on delivery cash on delivery or credit card. So or via credit card, for example, credit card na lang kung gusto ng customer na ganyan. So place order natin. Yes, okay. So para mag-notify, alert pala, alert na thank you for your purchase. Okay. So if parang na place order na yung kanina, mag-empty siya. So empty din yung cart. And then anyway, paano yung clear order, just in case na tatanungin ako ni sir. So patakaran ko na lang, clear order. I want to share the alert again. Okay. So nag-clear siya, order cleared. So okay, yeah, speaking yung CSS responsive design, wait lang, i-close ko na lang din ito pala guys, or sir. Okay, speaking of yung yes, ito. Okay, so if ever na nag-shrink ako ng within this specific screen na ginagamit ng user,
sir, magiging hamburger button yung parang tag ko kanina sa this one, home. Ay, wala sa home pala dahil, of course, slideshow pa lang yun. My bad. And then, same thing with the, if ever na pupunta ako sa receipt, what if, sasabihin ako ni sir na, what if hindi gagana kung naka ganito? So, let's try natin. Cappuccino. Proceed to checkout. Okay. Gawa na naman po. So, okay. Nandito, receipt. Nag-save naman siya. Doon sa JSON file. Nag-save siya. Doon punta ako sa receipt. Just in case na yung user na misclick dyan. Okay. So, clear cart. Okay. Same thing. It's working yung notification dyan. Okay. Americano. Proceed to check out. First, baka tatanungin ako ni sir na baka hindi responsive yung mga kung naka ganito. Okay, let's try. Si Edward Guapo na naman, nag-order na naman daw siya. For example, phone. Oh, yan. Delivery address. Doon na naman, Tanki, San Fernando City, La Union. Cash on delivery na lang daw. Okay, place order. Thank you for the purchase. Okay. So, anyway, yun lang naman sir ang aking project. Ang tawag, of course, the Jojo's Coffee Shop. So, yun lang naman sir. I hope you like it sir. Yun lang naman ang aking masasabi. Then, yun lang naman talaga ang aking yun lang talaga naman ang aking masasabi. So, yan, uh, napapasalamat pala talaga sir talaga since marami din ako natutunan. Of course, sa amin ko rin talaga na medyo may pagkasaway po. Yun lang ito. Pasensya na talaga. So, anyway, yun lang naman sir. Peace out. Once again, my name is Jojo B. Banderel, aka Mojo Jojo, and peace out.